China, pinaghihinalaan ngayon na mayroon ng permanenteng military base sa Cambodia. Dalawang gray-shaped na bagay ang nakikita ngayong taon mula sa mga satellites ng Ream Naval Base ng Cambodia. Tila ito ang isa sa nagpapatunay ng lumalaking takot sa Washington, kung saan ang China ay pinaghihinalaang nagpapalawak ng military footprint nito sa tatlong pinagtatalo ng isla sa South China Sea. Ang mga sinasabing hugis na ito sa satellite ay ang Type 056A corvettes ng Chinese Navy. Ang mga ito ay barkong pandigma ng China na nakalagay naman sa tabi ng isang bagong Chinese-built pier na sapat ang laki upang mag-accommodate pa ng mga malalaking vessel. Sa mga baybayin, may iba pang mga pasilidad na itinayo rin ng China na hinihinalang gagamitin ng mga Chinese Navy. Samantala, ang gobyerno naman ng Cambodia ay paulit-ulit na itinanggi ang ganoong posibilidad. At sinabing ang konstitusyon nito ay nagbabawal daw sa anumang permanent foreign military presence. At nagsasaad na ang nasabing Ream ay bukas para sa lahat ng friendly navy. Isang policy analyst sa Royal Academy ng Cambodia ang humihingi ng maayos na pangunawa at nagsasabi na ang Cambodia ay hindi daw isang military base ng China. Dagdag pa niya na ang Cambodia daw ay isang maliit na bansa at limitado lamang ang mga military capabilities nito. Kaya naman, humihingi daw ito ng suporta sa ibang bansa na kaibigan nito, kagaya na nga lamang ng China. Gayunpaman, hindi mawawala ang mga paghihinala sa mga nagmamatyag sa bagay na ito. Tungkol naman sa mabilis na pag-angat ng puwersa ng China sa karagatan, sinasabing mas marami na daw ngayon ang barkong pandigma ng China kaysa sa US. Samantala, ang China ay mayroon lamang isang military base sa African state ng Djibouti, kung saan itinayo noon pang 2016. Ang Estados Unidos sa kabilang banda ay may humigit kumulang 750, kasama na dito ang isa rin sa Djibouti at marami pang iba sa mga bansang malapit sa China tulad na lamang ng Japan at South Korea. Naniniwala ang US na ang pagiging imbalance ay nagbabago na marahil dahil daw ito sa nakasaad na ambisyon ng China na maging isang global military power. Ang ilan sa Washington ay nagpe-predict na ang China ay magkakaroon ng pandaigdigang network base o mga civilian port na magagamit nito bilang mga base. At ang isa na nga sa mga ito ay ang Ream. Talakayin naman natin kung papaano nagsimula ang pagiging magkaibigan ng Cambodia at China, kung saan pinayagan nito na bumuo ang China ng mga pasilidad nito sa Ream. Sa mga nakalipas na taon, ang Ream na matatagpuan sa dulo ng katimugang bahagi ng Cambodia, ito ay ina-upgrade sa pamamagitan ng tulong ng US, kung saan nagbibigay ito ng milyon-milyong dolyar taon-taon bilang military aid para sa Cambodia. Ngunit nakat ang tulong na ito matapos ang 2017, gawa ng ang main opposition party ng Cambodia ay na-banned at ang mga leaders nito ay na-exiled at nakulong. Gawa nito, ang Cambodia ay nagdepende sa mga aid at investment ng China. Ang gobyerno ng Cambodia ay biglang nagpalit ng mga kasosyo. Kinansela nito ang regular na joint military exercises sa US at lumipat sa tinatawag na Golden Dragon exercises na hawak nito ngayon kung saan kasama dito ang China. Pagsapit ng 2020, dalawang gusaling pinunduhan ng US sa Ream ang winasak at doon naman nagsimulang ponduhan ng China ang pagpapalawak ng mga pasilidad sa nasabing lugar. Ito ay halos kapareho ng 363-meter long pier sa base ng Djibouti at sapat ang haba nito upang ma-accommodate ang pinakamalaking aircraft carrier ng China. Kamakailan lang, dalawang corvettes na din ang nagdock sa Ream. Ayon sa claim ng Cambodia, ang mga barko daw ay para sa mga training na gaganapin ngayong taon. Dagdag pa ay bumubuo din daw ang China ng dalawang bagong Type 056A corvettes para sa sarili nitong Navy at ang presensya daw ng China sa Ream ay hindi permanente. Kaya naman hindi daw ito masasabi na isang base. Gayunpaman, hindi nito napigilan ang mga US officials na mag-express ng kanilang pangamba tungkol sa pagpapalawak ng mga site na nakita sa pamamagitan ng isang satellite photograph.
Noong 2019 naman, ang The Wall Street Journal ay nag-report na may nag-leak daw na agreement sa pagitan ng China at Cambodia, kung saan sinasabing nagbayad daw ang China para sa 77 hectares base sa Cambodia sa loob ng 30 taon. Kasama na daw dito ang pag-station ng mga military personnel at mga armas. Ang report naman na ito ay pinabulaanan ng Cambodian government at sinabing isa itong fake news. Ngunit kapansin-pansin daw na mga Chinese warships lang ang pinapayagang magdock sa sinasabing bagong pier. May balita din na mayroong 2 Japanese destroyer ang bumisita noong Pebrero at sinabihan ito na magdock sa malapit na bayan ng Sihanoukville. Karamihan sa mga analyst ay naniniwala na ang isang pangmatagalang presensya ng China sa RIM ay magbibigay ng kakaunti ngunit makatotohanang advantage para sa China. Pinoint out din nila ang 3 base na itinayo nito sa Mischief, Fiery Cross at Subi Reefs sa South China Sea. Maging ang nakakakilabot na hukbong pangdagat na pinapanatili nito sa timog na baybayin. Ngunit ang Chinese base naman na nasa RIM ay nagbibigay ng pangamba sa mga kalapit na bansa ng Cambodia, kagaya na lamang ng Thailand at Vietnam. Kasama pa ng iba pang mga base sa Hilaga. Makikita ito bilang isang pagtatangka ng China na palibutan ang mahabang baybayin ng Vietnam. Dagdag pa dito ang mga disputes na tungkol sa pag-angkin ng China sa halos lahat ng mga isla sa South China Sea, kabilang na ang ating bansa at Vietnam. Ayon din sa ilang mga analyst, kakailanganin din ng China ng marami pang taon bago nito matapatan ng global military reach ng US. Ayon din sa direktor ng CSIS na si Gref Pauling, ang RIM base ay hindi magdadagdag ng malaking power projection para sa China at hindi ito maghahatid sa Chinese Navy sa mga gusto nitong puntahan. Pero ang malaking maitutulong nito para sa China ay ang pagkalap ng mga intelligence, tracking satellites at pagdetect o pagmonitor sa mga long-range targets. Malapit na nga bang bumagsak ang ekonomiya ng Russia? Pakinggan natin ang katotohanan tungkol dito. Hindi lahat ng nakikita ay totoo pagdating sa ekonomiya ng Russia. Kahit na mukhang lumalago ang kanilang ekonomiya, ang totoo, malapit na silang malugi dahil sa giyera sa Ukraine. Mga problemang pang-ekonomiya ang dulot nito. Kung hindi ito maayos, posibleng umabot sa mahigit 1 dekadang pag-atras ng kanilang ekonomiya. Sa madaling salita, inilalagay ni Putin ang Russia sa panganib ng matinding krisis na magtatagal kahit wala na siya. Ayon sa Center for Economic Policy and Research o CEPR, matapos ang pagsalakay ng Russia sa Ukraine noong February 2022, nagkaroon agad ng krisis sa loob ng bansa. Bumagsak ng 4.4% ang ekonomiya ng Russia sa loob lamang ng ilang linggo at halos bumagsak ang kanilang pinansyal na sistema. Naghihintay sa pila ang mga tao para makuha ang pera nila sa bangko, habang bumagsak ng 40% ang halaga ng ruble laban sa ibang pera. Kinailangan agad kumilos ng Russia upang maiwasan ang tuluyang pagbagsak. Itinaas nila ang interest rates sa 20% at naglagay ng mga bagong capital controls para patatagin ang kanilang ekonomiya. Nag-anunsyo rin si Putin ng dagdag na gastusin sa mga pampublikong serbisyo simula sa pabahay at kasunod nito ay ang militar. Naitawid ang krisis, pansamantala nga lang. Ang mga aksyon ni Putin matapos magsimula ang giyera ang nagtulak sa Russia na maging isang wartime economy. Ayon sa ground report noong May 2022, umaabot sa pagitan ng $500 million hanggang $1 billion kada araw ang ginagastos ng Russia. Sa unang 5 araw ng giyera pa lang, umabot na ang gastos ng Russia sa halos $7 billion o $1.4 billion kada araw. Bagamat bumaba ang gastos ng Russia matapos ang bigo nilang pagsakop, napakalaki pa rin. Importante ring tandaan na ang mga numerong ito ay para sa direktang gastos lamang, tulad ng kagamitan at mga tauhan. Idinagdag pa ng isang pag-aaral na ang pagkawala ng mga tao noong unang 5 araw ay magkakahalaga ng karagdagang $2.7 billion sa GDP ng Russia sa mga susunod na taon. Habang tumatagal ang giyera at nagiging laban ng ubusan ng lakas,
Patuloy na tumataas ang gastos. Ayon kay US military expert Robert Farley, umaabot ng $500 million kada araw ang ginagastos ng Russia, bagamat posibleng mas mataas pa ang tunay na halaga. Ayon sa Ukraine.ru, isang website na pinapatakbo ng Russia at pag-aari ng Russia Today, sinasabi nilang umaabot hanggang $20 billion kada araw ang gastos ng special military operation nila sa Ukraine. Iba't ibang reporters ang nagbase ng kanilang kalkulasyon sa mga naunang giyera ng Russia. Ayon sa ground report, gumastos ang Russia ng $2.4 million kada araw sa kanilang special military operation sa Syria, kung saan may 1,600 na sundalo lang ang ipinadala nila. Pero noong May 2022, nagpadala na ang Russia ng 149,000 na sundalo sa Ukraine. Kung gagamitin ang simpleng matematika, aabot ang gastos nila sa $223.5 million kada araw. Ngunit hindi pa kasama rito ang mas malaking gastos sa kagamitan at ang pagdagdag pa ng daan-daang libong sundalo mula noon. Si Sean Spunz, editor-in-chief ng Sofrep media outlet, ay may sariling estimation. Sa panayam niya sa Newsweek, sinabi niyang malamang gumagastos ang Russia ng $900 million kada araw para sa bala, kagamitan at pagkumpuni o pagpapalit ng mga nasirang kagamitan. Idinagdag din niya na bawat cruise missile na ginagamit ng Russia ay nagkakahalaga ng mahigit kumulang $1.5 million. Kaya mabilis na nadaragdagan ang gastos. Iba-iba ang mga datos depende sa source. Pero kahit na sa pinakamababang halaga ng $223.5 million kada araw, malinaw na napakalaki ng gastos ng Russia sa giyera. Kung totoo ang bilang na ito, at batay sa 885 days na nagdaan mula noong nagsimula ang giyera, umaabot na sa $197.79 billion ang direktang gastos ng Russia. Kung gagamitin ang mas mataas na estimate ni Spunz na $900 million kada araw, umaabot ang gastos sa nakakalulang $796.5 billion. Ang tunay na datos ay malamang na nasa pagitan ng dalawang ito. Pero kahit ano pa ang eksaktong statistik, malinaw na napakalaki ng ginagastos ni Putin sa giyera laban sa Ukraine. Gayunpaman, hindi ito sapat para tuluyang malugi ang Russia. Ayon sa statista, tinatayang may GDP na $2.056 trillion ang Russia para sa 2024. Halos kapareho rin ang bilang noong 2023 at 2022. Sa madaling salita, sapat ang kinikita ng Russia para mabayaran ang direktang gastos ng giyera. Kahit na nagdudulot ito ng mga problema sa ekonomiya para sa mga ordinaryong mamamayan. Ang problema, ang mga nabanggit na gastos ay mga direktang gastos lamang. Ibig sabihin, sakop lang nito ang sahod ng militar at mga kagamitan na ginagamit nila sa special military operation. Habang malaki na ito, nagiging mas malala ang sitwasyon kapag isinama ang mga hindi direktang problemang pang-ekonomiya na nagsimulang lumitaw mula February 2022. Mula sa taong ito, pinagsama-sama ng US, UK, European Union at iba pang bansa tulad ng Canada, Japan at Australia ang pag-impose ng hindi bababa sa 16,500 sanctions laban sa Russia. Marami sa mga bansang ito ay nag-freeze din ng kanilang Russian currency reserves sa kanilang mga bangko, tinatayang aabot sa $350 billion. May ilan pa na halos pahintulutan ng gamitin ng Ukraine ang mga pondong ito para ipanlaban sa Russia. Kasama rito ang mga bansa sa G7 Economic Group na nagkasundo na maglaan ng $50 billion mula sa mga frozen assets bilang pautang sa Ukraine. Nagpataw rin ang G7 ng sanksyon laban sa langisang Russia. Sa kasong ito, hindi naman titigil ang kanluran sa pagbili ng langis mula sa Russia. Pero nagpatong sila ng pinakamataas na presyo na $60 kada bariles. Layunin nitong bawasan ang kita ng Russia mula sa sektor ng enerhiya, na isa sa mga pangunahing pinagkakakitaan nito. Pero nakahanap ng paraan ng Russia para makalusot sa ilan sa mga sanksyon na ito.
Ayon sa Atlantic Council, may tinatawag na shadow fleet ang Russia. Binubuo ng humigit kumulang 1,000 oil tankers na ginagamit para ibenta ang langis sa ibang bansa ng higit pa sa $60 kada bariles. Dagdag pa rito, nadagdagan din ang supply ng langis nila sa India at China. Umaabot sa 8.3 milyong bariles bawat araw, bagay na nagbigay daan sa Russia na mapunan ang pagkawala ng kita mula sa G7 at iba pang bansang European na lumayo na sa Russia bilang pangunahing supplier ng langis. Pero hindi ibig sabihin nito na walang epekto ang mga sanksyon. Ayon sa US Treasury, nabawasan ng 5% ang posibleng paglago ng ekonomiya ng Russia kung hindi nagsimula ang giyera. Marami ring nagsasabing ang mga sanksyon ang pangunahing dahilan ng mabilis na paghina ng ekonomiya ng Russia matapos ang pagsalakay sa Ukraine. Kahit pa unti-unting ipinatupad ang mga sanksyon, pinilit nito ang Russia na baguhin ang kanilang economic policy. Ayon sa Carnegie Endowment, napigilan ng mga sanksyon ng Russia sa pag-diversify ng kanilang ekonomiya. Bago pa man magsimula ang special military operation, may sistema ang Russia na state capitalism na nakafocus sa teknolohikal na pag-unlad. Hindi para palitan ang sektor ng enerhiya, kundi para dagdagan ito. Pero dahil sa mga kapital na kontrol at ang pagpapataas ng military spending, wala nang gaanong pondo para sa diversification ng ekonomiya. Sa ngayon, hindi pa ito masyadong ramdam at malamang na patuloy na makakakita ng paglago habang tumatagal ang giyera. Pero kapag natapos na ang giyera, manalo man o matalo ang Russia, haharapin nito ang isang ekonomiyang bumalik sa pagiging reliant sa langis at gas para sa panandaliang kita, pero posibleng maapektuhan ng mas malalaking problemang pang-ekonomiya sa hinaharap. Sa ngayon, hindi pa ito masyadong ramdam at malamang na patuloy na makakakita ng paglago habang tumatagal ang giyera. Pero kapag natapos na ang giyera, manalo man o matalo ang Russia, haharapin nito ang isang ekonomiyang bumalik sa pagiging reliant sa langis at gas para sa panandaliang kita, pero posibleng maapektuhan ng mas malalaking problemang pang-ekonomiya sa hinaharap. Isa pang issue ang mga hostile na bansa. Sa pagbabago ng sistema patungo sa ekonomiyang may kapital na kontrolado, sinimulan ni Putin na tawaging hostile ang halos lahat ng bansang nagpapataw ng mga sanksyon laban sa Russia. Ayon sa Carnegie Endowment, walang malinaw na patakaran ng Russia sa kung ano talaga ang ibig sabihin ng hostile. Pero parang ito ang nagiging batayan ng kanilang mga kasunduang pangkalakalan ngayon. Kaya't mas nakikipagkalakalan ito sa mga bansa gaya ng Iran, North Korea, United Arab Emirates at Turkey. Pati na rin ang Taliban ay kasama na nila sa pagbuo ng isang infrastructure consortium sa Afghanistan kahit pa dati silang magkaaway. Dahil sa mga sanksyon, napilitan ng Russia na palitan ang mga maasahang kasosyong pangkalakalan sa kanluran ng mas hindi gaanong mapagkakatiwala ang mga partner mula sa Asia at Africa. Pansamantala, okay lang ito, pero ang magiging problema ng Russia ay pagkatapos ng giyera kung ipagpapatuloy ng kanluran ang pag-i-isolate sa kanila. Dahil dito, maaaring magpatuloy ang Russia sa paglayo mula sa kanilang dating sistema ng state capitalism at umasa na lamang sa limitadong bilang ng mga banyagang partner na naiwan sa kanila. Sa madaling salita, babaliktad ang kanilang plano sa pag-diversify ng ekonomiya bago magsimula ang giyera. Ang punto rito ay mabilis na naramdaman ng Russia ang epekto ng mga sanksyon, pero ang kanilang mga solusyon ay nakatuon lamang sa panandalian. Gumagana ito sa ngayon at malamang sa buong panahon ng giyera, pero hindi ito nagbibigay ng positibong pag-asa sa hinaharap pagdating sa pag-diversify ng kanilang ekonomiya. Anumang issue ay posibleng magdala rito sa bankruptcy. Dagdag pa rito ang dalawang D, debt at deficit. Noong July 2022, inanunsyo ng World Economic Forum WEF na napilitan ng Russia na i-default ang lahat ng kanilang utang sa ibang bansa. Kauna-unahang pagkakataon na nangyari ito mula pa noong 1918. Matatandaan na ito rin ang taon na natapos ang World War I kung saan naghirap ang Russia dahil sa giyera.
Ang pinakahuling default ay nangyari sa panahon na dapat sana'y mas matatag na ang ekonomiya ng Russia. Ngunit ayon sa WEF, ang pangangailangang mag-default ay isa pang palatandaan na epektibo ang mga sanksyon ng kanluran. Ang pag-default ay nagdadala ng karagdagang problema para sa Russia. Mawawalan sila ng access sa mga pandaigdigang mamumuhunan dahil sa default na ito at mas tataas ang interest rates na ipapataw sa kanila ng mga banyagang nagpapautang. Patunay rin ito kung paano naapektuhan ang ekonomiya ng Russia sa pamamagitan ng limitasyon sa kanilang access sa reserbang pera. Ayon sa WEF, ang default ay nangyari matapos mabigo ang Russia na mabayaran ang $100 million na interest sa dalawang bonds sa loob ng 30 days na palugit. Sinasabi ng Russia na ginawa nila ang bayad pero naantala ito sa Euroclear Clearinghouse. Marahil dahil sinubukan nilang bayaran ang utang gamit ang rubles. Ang problema dito, bawat bond na ini-issue sa Russia ay may kasunduan kung anong currency ang dapat gamitin sa pagbabayad ng interest. Dahil sa mga sanction at pag-freeze ng asset, napipilitan ng Russia na mag-default kahit meron silang pera para magbayad. Dahil dito, ang perang pumapasok sa Russia mula sa mga dayuhang partner na patuloy na nakikipagkalakalan ay mas mababa ang halaga ngayon. Hindi ito magagamit sa pagbabayad ng utang, kaya't nahaharap muli ang Russia sa pangmatagalang problema. Kung dumating man ang panahon na handa ulit makipagnegosyo sa kanila ang mga bansang kanluranin, magiging mas mataas na ang halaga ng mga kasunduan. Isa ito sa mga problemang bunga ng kasalukuyang patakaran ni Putin sa ekonomiya. Pagdating naman sa deficit, ipinapakita ng UK-based Express newspaper ang tunay na sitwasyon. Noong March 2024, iniulat nila ang nakakagulat na paglago ng ekonomiya ng Russia na sinamahan pa ng pahayag ni Putin na they predicted decline, failure, collapse, that we would stand back, give up, or fall apart. They won't succeed. Our economy is growing, unlike theirs. Inaasahan nila ang pagbagsak, pagkatalo, pagguho, naaatras tayo, susuko o mawawasak. Hindi sila magtatagumpay. Lumalago ang ating ekonomiya, hindi tulad ng sa kanila. Tila mahirap kontrahin ang sinabi ni Putin, lalo na't inaasahang makakamit ng Russia ang record-breaking na paglago ng ekonomiya sa 2024. Gayunpaman, kinote din ng outlet ang writer na si Owen Matthews, isang eksperto sa patakaran ng Russia, na nagsabing mabilis na nauubos ng Russia ang kanilang cash reserves. Ayon kay Owen, sumulat ng ilang libro tulad ng Overreach, The Inside Story of Putin and Russia's War Against Ukraine. Gumagastos ang Russia ng $4.4 billion kada buwan mula sa National Wealth Fund nito. Sa pagtatapos ng 2023, bumaba na ito sa $56 billion. Napakaliit kumpara sa gastusin ni Putin para magpatuloy sa giyera laban sa Ukraine. Mahalaga ang pondong iyon sa mga plano ni Putin na inilahad niya sa kanyang State of the Union Address, kung saan sinabing nais niyang itaas ang pamumuhay ng karaniwang Ruso. Ngunit ayon kay Dmitry Polyboy, Investment Director ng Astra Asset Management, kakailanganin ng hindi bababa sa $130 billion para maisakatuparan ang mga planong iyon. Halaga na wala na sa National Wealth Fund. Nasa masamang kalagayan ang Russia. Gumagastos ito ng daan-daang milyong dolyar kada araw para sa giyera sa Ukraine at malamang ay lalong apektado ng mga pangmatagalang sanksyon. Lahat ng hakbang ni Putin para maibsan ang epekto ng mga sanksyon ay panandalian lamang, tulad ng pag-asa sa mga energy assets at kakaunting banyagang partner na natitira. Habang nangyayari ito, nakikita ang pag-freeze ng mga asset, pag-default sa mga utang at pagkaubos ng National Wealth Fund. Sa madaling salita, ang paglago ng ekonomiya ng Russia ay tila pantabing lamang sa mas malalim na problema sa pananalapi na magdudulot ng pinsala sa bansa matapos ang giyera sa Ukraine. At mas lalala pa ito para kay Putin at sa Russia sa kabuuan. Dati nang sinabi na itinaas ng Russia ang interest rate nito sa 20% matapos magsimula ang giyera. Unti-unti itong bumaba sa 16% pagsapit ng kalagitnaan ng 2024,
ngunit mukhang magbabago ulit ito. Noong July 2024, iniulat ng Reuters na naghahanda ang Central Bank ng Russia na itaas ulit ang interest rate nito ng 2,000 basis points na magdadala sa rate sa 18%. Sa kasalukuyan, nasa balanse pa rin ang pagbabago at inaasahan ang desisyon sa July 26. Kung matutuloy ang pagtaas ng interest rate, ito ay dahil pinipilit ang Russia na harapin ang kombinasyon ng sobrang init na ekonomiya at matinding inflation. Ayon sa Reuters, ang mga kakulangan sa labor force, pagtaas ng sahod sa maraming sektor, malawakang paggastos ng gobyerno sa giyera, at patuloy na pagtaas ng utang sa retail at corporate ay nagdadala ng inflation rate sa 9.2%. Mas mataas ito ng 5.2% kumpara sa target na 4% na itinakda ng Central Bank ng Russia. Ito ay nagdudulot ng dalawang tanong. Ano ang ibig sabihin nito para sa mga tao ng Russia? At bakit gustong pabagalin ng Russia ang ekonomiya nito? Sa pangalawang tanong, nais pabagalin ng ekonomiya dahil gustong pababain ng Russia ang corporate at retail lending rates na patuloy na tumataas kahit na tumataas ang inflation. Napagtanto ng Central Bank ng Russia na ang karamihan ng paglago ng ekonomiya ay dahil sa paggastos sa defense sector. At alam nila na ang sobrang pag-asa sa sektor na ito ay may kaakibat na problema. Siyempre, may mga tumututol dito. Maraming nasa defense sector ang nais na manatili ang rate sa 16% o mas mababa pa. Dahil ibig sabihin nito ay pwede silang mangutang ng mas maraming pera. Ang mas malaking utang ay posibleng humantong sa mas mataas na produksyon na sa tingin nila ay maaaring magdala ng 5% na paglago ng ekonomiya para sa taon. Ngunit ang problema dito, ang paglagong ito ay may kabayaran sa mga tao ng Russia. Kahit na tumataas ang sahod, tumataas din ang presyo ng mga bilihin. Patuloy na nakikipagbuno ang Russia sa mahigit 9% na inflation. Sa panahong halos kontrolado na ng mga bansa sa kanluran ang kanilang mga problema sa inflation. Ang pagtaas ng interest rates ay makakatulong na mapalapit ang inflation sa target na 4% na magpapagaan sa kasalukuyang krisis sa cost of living ng Russia. Ngunit sa kabilang banda, ang pagtaas ng base rate sa 18% ay magpapahirap sa pagkuha ng loan para sa mga karaniwang mamamayan na magreresulta sa mas kaunting paggastos sa mga produkto. Nasa alanganin ang Central Bank ng Russia at malamang nalalala pa ito kapag natapos na ang ekonomiyang panggera. Balik tayo sa isang bagay na nabanggit kanina. Ang karamihan sa paglago ng Russia ay dulot ng giyera sa Ukraine. Noong February 2024, naglabas ang The Conversation ng isang artikulo na sumuri sa kalagayan ng ekonomiya ng Russia. Tulad ng ibang mga ulat, binanggit nito na nagawang umiwas ng Russia sa ilang sanksyon na ipinataw sa kanila. Pansamantala, ngunit sinabi rin na ang mga sanksyon na ito ay hindi ang pinakamalaking banta sa bansa. Ang tunay na problema ay ang kakulangan sa economic diversity na lalong pinalala ng giyera. Inililipat ng Russia ang pondo mula sa teknolohiyang pag-unlad patungo sa pagpopondo ng giyera. Ibig sabihin, langis at gas pa rin ang pangunahing pinagkukunan ng kita ng Russia at mas mahalaga pa ito sa ekonomiya ng bansa kaysa dati. Kasabay nito ay ang malaking pagtaas ng halos 40% sa public spending budget ng Russia na halos lahat ay napupunta sa paggastos para sa giyera sa Ukraine. Sa pagtatapos ng 2023, umabot sa halos 10% ng GDP ng Russia ang gastos nito sa militar. Para sa konteksto, ang Estados Unidos na pinakamalaking gumagastos sa militar sa buong mundo ay gagastos ng 2.9% ng GDP nito para sa militar sa 2024 at inaasahang bababa pa ito sa 2.5% pagsapit ng 2034. Dahil sa giyera, muling binuo ang buong industriya ng depensa ng Russia. Gumagastos sila ng bilyon-bilyon para sa sahod ng mga sundalo, tangke, eroplano at bayad sa mga pamilya ng mga nasawi at sugatang sundalo. Lahat ng ito ay nangyayari sa gitna ng mga problema sa inflation at interest rates. Bukod pa dito, ayon sa Yahoo Finance, patuloy na bumababa ang direktang pamumuhunan sa Russia.
Sa unang tatlong quarter ng 2023, bumaba ng $8.7 billion ang ganitong klase ng pamumuhunan. Lalo pang lumalala ang sitwasyon ng Russia. Ayon sa CEPR, ang produksyon sa mga industriya na may kaugnayan sa giyera ay tumaas ng malaki. Umabot ng 60% ang pagtaas nito noong tagsibol ng 2024 kumpara noong taglagas ng 2022. Ito ay dahil pinalaki ni Putin ang produksyon upang makahabol sa dami ng mga nawalang tauhan at kagamitan sa Ukraine. Ngunit tulad ng nabanggit kanina, ang pagtaas ng produksyon ng panggera ay nagdulot ng sakripisyo sa ibang sektor. Halos lahat ng mga industriya sa Russia na hindi konektado sa giyera ay stagnant o bumabagsak. Patuloy pa rin ang pag-asa ng Russia sa kita mula sa enerhiya upang pondohan ang mga gastusing kaugnay sa giyera. Ayon sa CEPR, nakakatuwa, ang ekonomiya ng giyera na ito ay nagbigay ng mas mabilis na paglago sa ilang mahihirap na lugar ng Russia kaysa sa inaasahan. Ngunit may kapalit ito. Ang paglago ay nagmumula sa pagkatapyas ng pondo mula sa ibang bahagi ng ekonomiya. Nagkakaroon ng malaking distortion sa ekonomiya ng Russia na pinalala pa ng sobrang paggastos sa militar. At ito ay nagbabadya ng mas mabigat na pagsubok sa ekonomiya ng bansa kapag natapos ang giyera sa Ukraine. Gaano kabigat? Ayon sa CEPR, malamang na bumaba sa 1% o mas mababa pa ang paglago ng ekonomiya ng Russia bawat taon sa hinaharap. Hindi magiging daan ng pag-unlad ang labor force dahil maraming umalis sa bansa at libo-libo ang namatay sa giyera. Ang mabigat na puhunan sa produksyon ng giyera ay nagpapabagal din sa produksyon sa ibang sektor, lalo na sa teknolohiya, kung saan bumaba ang pamumuhunan, kaya't malalayo ang Russia sa mga pinaka-advanced na bansa sa mundo pagkatapos ng giyera. Hindi rin maaasahan ng Russia ang direktang pamumuhunan dahil malamang na manatili itong hiwalay mula sa mga capital market kahit matapos ang giyera. Karamihan ng pamumuhunan ay kailangang manggaling sa loob ng bansa. Ang tanging mga bagay na may pakinabang sa ekonomiya ng Russia ay ang mataas na presyo ng langis at ang wartime economy. Ito ang dahilan kung bakit iniisip ng ilan na hindi kayang talunin o ipanalo ng Russia ang giyera sa Ukraine dahil sa alinmang paraan matatapos ang giyera at titigil ang produksyon sa kasalukuyang antas. Dahil dito, libu-libong tao ang nawawalan ng trabaho habang sinisikap ng Russia na ibalik ang ekonomiya nito sa dating estado. Sa kabila ng mga nakabiting yaman at pagkaubos ng kanilang cash reserves dulot ng giyera. Isang issue na lumalabas dito ay ang problema sa labor. Ayon sa isang ulat ng BBC noong June 2023, nasa pagitan ng 600,000 at 1 milyong Russian ang umalis ng bansa noong 2022. Marami sa kanila ang umalis bilang pagtutol sa giyera o dahil sa takot na makuha sa serbisyo militar. Sa alinmang kaso, ito ay umaabot ng hanggang 1 milyong tao at posibleng darami pa sa mga sumunod na taon na umalis ng Russia at hindi na makakatulong sa workforce nito. Idagdag pa ang mga casualty na naranasan ng Russia sa giyera sa Ukraine. Ayon sa official war website ng Ukraine, umabot na sa 468,840 ang bilang ng mga sundalo mula noong May 2024 at malamang na may daan-daang libo pang mawawalan ng buhay dulot ng matinding diskarte ni Putin. Ibig sabihin, madali nang bumaba ang bilang ng mga tao sa Russia ng 2 milyon pagsapit ng pagtatapos ng giyera. Ayon sa Newsweek, bumaba na ito ng 1.7 milyon. At lahat ng ito ay mga tao na hindi na makakatulong sa ekonomiya ng bansa sa oras na matapos ang giyera. Sa madaling salita, may krisis sa labor ang Russia. Isang krisis na nagsimula na bago pa magsimula ang giyera. Sa 2023, kulang ang bansa ng 4.8 milyong manggagawa at lumalala lamang ito sa 2024. Ayon sa Reuters, ang resulta ay mabagal na pag-unlad ng ekonomiya sa panahon na ubos na ang cash reserves ng Russia at ang mga tao nito para ipagpatuloy ang giyera sa Ukraine. Saan pupulutin ng Russia? Mukhang hindi na nito maiiwasang mabangkarote. Nawawalan ng mga manggagawa ang Russia sa puntong ang ilang mga analyst ay naniniwala
na isa sa mga pangunahing kondisyon ng kanilang bagong kasunduan sa depensa sa North Korea ay ang pagbibigay ng Pyongyang ng mga manggagawa sa Russia. Ang pagsasaayos sa malaking kakulangan sa workforce ng bansa ay mangangailangan ng sapat na panahon. Gayon din ang pagbuhay muli sa mga industriyang naligwak habang ang ekonomiya ng bansa ay nakatutok sa giyera sa Ukraine. Isang giyera na nagkakahalaga ng daan-daang milyon dolyar sa Russia bawat araw. Ang direktang pamumuhunan ay bumabagal na sa puntong halos wala nang nangyayari. Ang mga pambansang reserba ng bansa ay nauubos na at malamang na maubos ito sa loob ng 12 months. Ang Russia ay nag-default sa kanyang utang at ang mga hamon sa ekonomiya nito sa relasyon sa ibang bahagi ng mundo ay hindi basta-basta mawawala kapag natapos ang giyera. Mananatili ang mga parusa at mga hamon sa kalakalan. At syempre, ang mga ordinaryong tao ang pinakamaapektuhan ng ganitong pagkabangkarote. Tumaas ang inflation na nagdudulot ng pagtaas sa cost of living at ang mataas na interest rates ay nagpapahirap sa paghiram ng pera. Lahat ng ito ay nag-uudyok sa Russia patungo sa isang economic fall. Isang di inaasahang pagbagsak kung susuriin batay sa kasalukuyang datos ng paglago. Pero ano sa tingin mo? Ganito na nga ba kalala ang kalagayan ng ekonomiya ng Russia o makakabangon pa sila mula sa kanilang pinagdaraanan sa sandaling matapos ang giyera sa Ukraine? Na nga pala ay ang Tala. Ito ay ang one of the best din na loan application. As of now ay nakakapag-load na ako dito ng 25,000 pesos at napakaliit lang din ng interest. Pero dito, pag na-late ka na pagbabayad, is meron din sa'yo mag-i-email at tatawag at magte-text na magpapaalala na malapit na yung due date mo.